Pabuya sa mga nakahuli ng carnapper at magnanakaw sa lungsod ng Kidapawan, ipinagkaloob na ni Mayor Evangelista. 18 inmates sa South Cotabato Provincial Jail, positibo sa illegal na droga, isang gwardya, imbestigahan. At bagong pasilidad sa Ecotibo, binasbasan kasabay sa isang misa. Yan ang ulo ng mga balita sa Soxurgen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxurgen Headliners ngayong Nobyembre 19, taon 2024. Pabuya sa mga nakahuli ng carnapper at magnanakaw sa lungsod ng Kidapawan, ipinagkaloob na ni Mayor Evangelista. Narito ang ulat. Sa social media post ni Kidapawan City Mayor Paulo Evangelista, kanyang ipinakita ang pag-abot ng pabuya sa mga nakahuli ng mga magnanakaw at motornapper sa lungsod. Ang mga ito ay tatanggap ng tigis ang motorsiklo at cash na 75,000 piso matapos nilang maaresto ang 3 carnapper noong Oktubre ngayong taon. Maliban sa mga individual ay tumanggap din ng 50,000 piso ang 2 grupo na nakahuli sa 2 magnanakaw. Sinabi pa ng alkalde na magpapatuloy ang kanilang sistema sa pabuya sa mga force multiplier o individual na makakatulong para mapigilan ang kriminalidad sa lungsod ng Kidapawan. Naniniwala naman ng alkalde na ang nangyayaring kaganapan at pagsugpo nito ay responsibilidad ng lahat. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Talivalensya para sa Soxurgen Headliners. Labing-walong inmates sa South Cotabato Provincial Jail, positibo sa illegal na droga, isang gwardya, imbestigahan. Narito ang ulat. Nagpositibo sa illegal na droga ang nasa 18 inmates ng South Cotabato Rehabilitation and Detention Center o SCRDC o Provincial Jail matapos ang isinagawang random drug test nitong buwan ng Nobyembre. Ayon kay Provincial Jail Warden Juan Lanzaderas, ang mga ito ay mula sa iisang selda. Aniya, ang hakbang na ito ay isinagawa kasunod ng impormasyon na may nakapasok na illegal na droga sa nasabing selda. Nang makuha ang resulta ng drug testing, ay agad na inilipat ang naturang 18 preso sa hiwalay na lugar upang hindi makasama sa ibang mga preso. Ibinunyag naman ni Lanzaderas na isang gwardya ang iimbestigahan kaugnay ng insidente na makaraang magbigay ng impormasyon ng mga preso na siya umano ang nagpasok ng mga ipagbabawal na gamot sa loob ng provincial jail. Samantala, ipinag-utos na rin ng jail warden ang pagpapalakas sa mga operasyon laban sa illegal na droga sa loob ng bilangguan at ang pagsusuri sa mga gwardya upang matiyak ang kaligtasan ng buong pasilidad. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Talivalensya para sa Soxurgen Headliners. Para sa uling balita, bagong pasilidad sa Ecotibo, binasbasan kasabay sa isang misa. Narito ang ulat. Nagsagawa ng banal na misa ang Local Government Unit o LGU ng Tacurong sa harap ng pangunahing gusali ng City Hall nitong Biyernes ang umaga. Sa pangunguna ni Reverend Father Daryl Dan Bilbao, ang misa na pinangunahan ng City Treasury Office ay dinaluhan ng mga manggagawa ng LGU at minatahan ng sandali ng pagkakaisa at pananampalataya ng mga tauhan ng lungsod. Sa hapon, ipinagpatuloy ng pamahalaang lungsod ang serye ng mga pagpapala sa pamamagitan ng isang seremonya para sa bagong natapos na executive conference at guest rooms.
na matatagpuan sa ikatlong palapag ng bagong executive building. Ang blessing event na ito ay dinaluhan ng ilang department head, kabilang sina Executive Assistants Ana Marie Kahandi at May Ann Horlador, Public Employment and Services Office o PESO Manager Alan S. Freno, City Planning and Development Office Coordinator Amelia Bochorno, at City Risk Reduction Management Office Head Hilda Mercado. Kasama rin sa kaganapan ang pagbabasbas ng office at Public Information Section. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terry Valencia para sa Soc Surgeon Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, balitang totoo, balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soc Surgeon Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw kaibigan.